Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What is up mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Karamihan sa mga colleges at universities sa National Capital Region o NCR ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila. At ang mga paaralan doon ay ilang metro lang ang pagitan sa isa't isa. Ngayong nagsimula na ang pagbabalik sa eskwela ng mga estudyante, pupuntahan natin sa episode ngayon mga kapodcast ang mga kolehiyo at universidad na sakop ng tinaguriang University Belt. Ano ang kwento at bakit sa bahaging iyon ng Maynila itinayo ang mga paaralang iyon? Noon pa mang panahon ng mga Espanyol, ang Maynila na ang sentro ng edukasyon ng bansa. Ang mga unang paaralang itinayo noon ay matatagpuan sa Intramuros. Yan ay ang Colegio de Santa Potenciana, Universidad de San Ignacio, San Jose Seminary, University of Santo Tomas, Colegio de San Juan de Letran, Santa Isabel College Manila, Universidad de San Felipe de Austria at ang Eskwela Municipal de Manila na kilala na ngayon bilang Ateneo de Manila University. Noong namang panahon ng mga Amerikano, plinano ng American architect at urban planner na si Daniel Burnham na gawing education hub ng Maynila ang Santa Mesa. Ngunit gusto naman ng mga Amerikano na magtayo ng mga paaralan malapit sa mga tanggapan ng pamahalaan na malapit rin sa Rizal Park. Kaya naman naitayo sa kabaan ng nooy Calle Rizal na ngayon ay ang Taft Avenue, ang Philippine Normal School na ngayon ay ang Philippine Normal University, ang University of the Philippines, ang De La Salle College na unang itinayo sa Paco noong 1911 pero lumipat sila sa Taft Avenue noong 1921 at kilala na ngayon bilang De La Salle University, at ang Philippine Women's University. Gayunpaman, sa pagpasok ng ika-20 siglo, may mga paaralang itinayo naman sa mga bahagi ng Sampaloc, Santa Cruz, Quiapo at San Miguel. Ilan dito ay ang Manila Law College, National University, El Colegio de San Beda na ngayon ay kilala na natin bilang San Beda University, ang La Consolacion College Manila, ang St. Rita College at ang Centro Escolar University. Itinayo naman noong 1920 sa bahaging ito ng Maynila ang Mapua Institute of Technology na ngayon ay ang Mapua University at ang Institute of Accountancy na ngayon ay ang Far Eastern University. Noong 1927, lumipat naman sa Sampaloc, partikular sa kahabaan ngayon ng Espanya Boulevard ang University of Santo Tomas. Pero naiwan pa sa dating campus ito sa Intramuros ang College of Law. Sa panahong iyon, kaya nagtayo ng paaralan sa bahaging iyon ng Maynila sapagkat maraming mga mayayaman at mga kilalang angkan ang nakatira doon. Kasi yung area na yun ng Maynila mga kapodcast, malapit iyon sa Escolta na kung saan sa bahaging iyon ay doon yung puntahan ng mga nasa alta sosyedad. Subalit pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mga paaralan sa Maynila ang nagsara. Maraming mga paaralan ang nawasak ng digmaan na ang ilan ay hindi na muli pang naitayo matapos ito, habang iba'y naging garrison o di kaya headquarters ng mga Hapon. Ang Espanya campus ng UST halimbawa ay naging internment camp kung saan ikinulong ang mga Amerikano at Briton, habang binomba naman ang Intramuros campus ito kasama ang mga gusali ng Ateneo at Letran.
Ang FEU naman ay naging kulungan din at nagsilbing headquarters ng Prisoner of War Bureau ng mga Hapon. Naging imbakan ng mga supplies ng mga Hapon ang San Beda. Mistula namang impyerno noon ang De La Salle College kung saan minasakir ng mga Hapon ang 16 sa 17 Lasallian Brothers at 25 sibilyan sa loob ng ngayoy Chapel of Most Blessed Sacrament noong February 12, 1945. Samantala, niliberate naman ng mga Allied Forces ang UST internment camp at nasagip ang nasa 3,785 na mga internees. Matapos ang digmaan, marami pang mga paaralan ang naitayo. Nariyan ang Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, yung IRIS, ang University of the East, ang Lyceum of the Philippines University, pamantasan ng lungsod ng Maynila at De La Salle College of St. Benilde. Mula sa Santa Cruz, lumipat naman sa kasalukuyan nitong lokasyon sa Intramuros ang Mapua noong 1956. Kung titingnan mo ang mapa ng Maynila at kung babagtasin mo rin ang bahaging ito ng lungsod, mapapansin mong kabi-kabi lang mga paaralan ang madadaanan mo. Kaya naman ito ay tinaguri ang University Belt o U-Belt. Matatagpuan ito sa mga distrito ng Sampaloc, Santa Cruz, Quiapo, San Miguel, Intramuros, Ermita at Malate. Matatagpuan sa kahabaan ng Espanya Boulevard ang University of Santo Tomas, ang pinakamatandang pamantasan sa Pilipinas at sa buong Asya, na itinatag ni Father Miguel de Benavides noong 1611 bilang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ang UST ay pinatatakbo ng mga paring Dominikano. Sa kalye naman ng MF Hoxon matatagpuan ang National University na itinatag noong 1900 ng mismong pinagmulan ng pangalan ng kalye na si Mariano F. Hoxon Sr. Kung manggagaling ka naman ng Espanya, papupuntahan mo naman sa kalye ng N. Reyes na kilala rin bilang Moraita, ang Far Eastern University na itinayo naman ni na Francisco Dalupan Sr. na siyang ama ng greatest Filipino basketball coach na si Baby Dalupan at nang pinagmulan rin ng kalye nito na si Nicanor Reyes Sr. Sa kahabaan naman ng Recto Avenue matatagpuan ang University of the East na itinayo noong 1946 ni na Francisco Dalupan Sr., Hermenegildo Reyes, Jose L. Torres, Zosimo Enid Mapa at Santiago de la Cruz. Sa tapat lang ng UE, matatagpuan naman ang San Sebastian College Recoletos na itinayo naman noong 1941 at pinatatakbo ng mga paring Recoletos. Matatagpuan naman sa Plaza del Carmen ang kalapit na paaralan ng San Sebastian, ang St. Rita College na itinayo naman noong 1907 at pinatatakbo rin ng mga Recoletos. Itinayo rin bilang isang law school ang Arellano University noong 1938. Isinunod ito sa pangalan ng unang punong maestrado ng Korte Suprema na si Cayetano Arellano. Matatagpuan naman ito sa kahabaan ng Legarda Street. Kilala ang kalye ng Mendiola dahil sa mga ginaganap doon na mga kilos protesta. Ito kasi ang kalyeng madadaanan patungo sa Palasyo ng Malacanang, kung saan ang tanggapan, kung nasa ng tanggapan at opisyal na tahanan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. May 3 paaralan ang matatagpuan sa kalyeng iyon. Ang Centro Escolar University na siyang pamantasang bubungad sa iyo pagpasok mo ng Mendiola. Itinatag ito ni na Librada Avelino at Carmen de Luna noong 1907. Ang San Beda University na nasa tapat lang ng CEU. Ito ay itinayo noong 1901 ng mga paring Benedicto. At ang La Consolacion College Manila na kahilera lang ng Centro Escolar University na itinatag noong 1902 at pinatatakbo naman ng Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation. Sa loob naman ng Intramuros, may 4 na magkakahilerang pamantasan ang matatagpuan sa kahabaan ng Moralia Street. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila at itinatag noong 1965.
ang Mapua University na ipinatayo noong 1925 ng unang Pilipinong rehistradong arkitekto na si Tomas Mapua na siyang pinagmulan ng pangalan ng paaralan. Ang Lyceum of the Philippines University na ipinatayo naman noong 1952 ng dating Pangulo at nooy Senador Jose P. Laurel. At ang Colegio de San Juan de Letran na itinatag noong 1620 ni Don Juan Jeronimo Guerrero, isang retiradong opisyal ng Espanya at isa sa mga Knights of Malta. Kung kaya't ang moniker ng Letran ay Knights. Sa kanya hinango yun. Itinayo ito bilang Colegio de Niños Huerfanos de San Juan de Letran kung saan tinuturuan ang mga naulilang bata na maging isang mabuting Kristiyano. Katulad ng UST, ang Letran ay pinatatakbo rin ng mga paring Dominikano. Sa kanto ng Taft Avenue at Ayala Boulevard matatagpuan ang Philippine Normal University na itinayo noong 1901 upang sanayin ang mga magiging guro sa Pilipinas. Alam niyo naman kasi mga kapodcast, ang mga unang, nung panahon ng mga Amerikano, yung mga Thomasites, ang unang mga naging guro nun sa Pilipinas bago nila sanaying magturo ang mga Pilipino. Nagpadala ang American government ng mga kung tawagin ay Thomasites. Katapat ng PNU ang Technological University of the Philippines na nasa kanto naman ng San Marcelino Street. Itinayo ito noong 1901 sa bisa ng Act No. 74 ng Philippine Commission. And speaking of San Marcelino Street mga kapodcast, dito naman matatagpuan ang Adamson University. Itinayo ito ng Greek chemist na si Dr. George Lucas Adamson kung saan nagmula ang pangalan ng paaralan. Noong 1932 niya ito pinatayo bilang Adamson School of Industrial Chemistry. Layo ng kanyang paaralan na hasain ang mga mag-aaral sa larangan ng industrial chemistry. Ang Adamson ay kasalukuyang pinapatakbo ng Congregation of the Mission. Di kalayuan sa Adamson, matatagpuan naman ang Emilio Aguinaldo College. Itinatag naman ito noong 1957 bilang Marian School of Midwifery na naging Marian Junior College noong 1973 at naging General Emilio Aguinaldo College noong 1977. But later on, tatanggalin nila doon yung word na general kung kaya't kilala sila ngayon bilang Emilio Aguinaldo College. Pero syempre, andun pa rin yung moniker nila, Generals. Marami ring mga pamantasan ang matatagpuan sa kahabaan ng Taft Avenue tulad ng Santa Isabel College Manila na isa sa mga pinakamatatandang pamantasan sa Pilipinas na itinayo noong 1632. Ito rin ang isa sa pinakamatandang paaralan para sa mga kababaihan sa buong mundo. Itinayo ito upang turuang mag-aral ang mga ulilang Espanyol. Ang paaralang ito ay hawak ng Sisters of Charity of St. Vincent de Paul. Ang University of the Philippines Manila na itinatag noong December 1, 1905 bilang Philippine Medical School sa bisa ng Act No. 1415. Ito ay naging University of the Philippines noong June 18, 1908 sa bisa naman ng Act No. 1870 na kilala bilang University Charter. Ngunit majority ng operation ng UP Manila ay inilipat sa mas malawak na lupa sa Diliman, Quezon City noong December 15, 1948 kung saan doon na matatagpuan ng opisina ng University of the Philippines System, ng UP System. Sinundan naman ito ng paglipat sa orihinal na oblation statue sa Diliman mula sa Padre Faura Street noong 1949. Hawak naman ng UP Manila ang Philippine General Hospital na itinatag noong 1907. Ang oblation statue ng UP ay ginawa ito ni Guillermo Tolentino. Ang Philippine Christian University matatagpuan din ito sa Taft Avenue na isang Protestant school na itinayo noong 1946. Ang Philippine Women's University na itinatag ni na Clara Aragon, Concepcion Aragon, Francisca Tirona Benitez, Paz Marquez Benitez, Carolina Ocampo Palma, Mercedes Rivera at Socorro Marquez Zaballero noong 1919 sa tulong ng nooy abogado at eventual Supreme Court Chief Justice na si Jose Abad Santos. Itinayo ito bilang isang pamantasang para lamang sa kababaihan. Siyempre, from the name itself, Philippine Women's University.
hanggang sa tumanggap na rin sila ng mga lalaking estudyante noong dekada 70. So later on dun sila magiging co-ed. Ang De La Salle University na itinayo naman noong 1911 ng Institute of the Brothers of the Christian Schools na mas kilala bilang De La Salle Brothers. Isa muna itong paaralang eksklusibo lamang sa mga kalalakihan hanggang sa tumanggap na rin sila ng mga babaeng estudyante mula noong 1973. Ito ang pinakamatandang constituent ng De La Salle, Philippines. And sa katapat naman ng DLSU along Taft Avenue, ang De La Salle College of St. Benilde. Isa rin sa mga constituents ng De La Salle, Philippines na itinatag noong 1980 bilang College of Career Development. Ito ay naging De La Salle University College of St. Benilde noong 1988 at naging isang autonomous member ng DLSU system noong 1994. Saka naging district school ng De La Salle, Philippines noong 2006. Dahil magkakalapit ang mga paaralan sa loob ng tinaguriang U-Belt, marami ring mga dormitoryo ang matatagpuan malapit sa mga paaralan. Karamihan kasi sa mga estudyanteng nag-aaral doon ay nagmula pa sa malalayong probinsya sa Pilipinas. Kaya naman kailangan nilang maghanap ng matutuluyan sa Maynila na malapit lamang sa pinapasukan nilang mga paaralan. Bukod pa riyan, maraming mga restaurants at cafes na paboritong puntahan ng mga estudyante ang matatagpuan din sa U-Belt. Bukod pa sa mga nabanggit natin mga kapodcast, marami pang mga kolehiyo at universidad sa Maynila ang matatagpuan din sa University Belt. Maliban sa kasaysayan ng bawat kalye at paaralang matatagpuan doon, sa U-Belt hinahasa ang karunungang nadadampot ng mga mag-aaral na kanilang magagamit sa hinaharap. Sa U-Belt din natin nakilala ang mga kilalang tao sa kasaysayan ng Pilipinas at hanggang ngayon patuloy pa ring hinuhubog ng mga paaralan sa U-Belt ang mga susunod na magiging leader ng ating bayan. Sa politika man, sa kalakalan, sa pamamahayag, sa pag-arte o maski rin sa palakasan. Malay nyo mga kapodcast, baka klase nyo na yan o kaeskwela. Tingnan natin. So, more episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts. Follow us on our social media accounts. Facebook, Instagram, Threads, and TikTok account, Podcast ni Mans. At mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. At papapakinggan nyo po ng libre ang GPS Podcast sa Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle sa Apple Podcast at sa Podvine. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. At yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.